ito pong mismo Nishiki Market. Ito po ang tinatawag na Kyoto's Kitchen. Ito, tignan nyo, napakadaming tusok-tusok. Ito, bumili tayo ng isa. Ito, andito na ngayon tayo sa Kamo River. Tignan nyo, from here, makikita nyo nandoon may mga autumn leaves. Hello guys! I'm back again with another video. So ngayon, nabasa niyo naman sa title, pupunta po tayo sa iba't ibang tourist places dito sa Kyoto. And actually, isa sa pinaka-target natin ngayon isang Nishiki Market, which is napuntahan na natin yun before, but sarado natin siya napuntahan nung first time tayo nagpunta dito sa Kyoto. And ayan, as you can see behind me, makikita nyo is yung mismong tinuluyan natin, which is itong Hop in Kyoto. So if ever kung gusto nyo pong panoorin yung vlog ko about this hotel, is panoorin nyo na lang sa previous episode na kung saan feature ko din doon yung from Osaka to Kyoto, then yung mismong budget hotel na to. So ngayon, let's go, since napakalapit lang naman ng mismong entrance ng train station dito, plus may kasamang lift. Let's go! Aside from Nishiki Market, mayroon pa tayong mga iba't ibang pupuntahan dito sa vlog na to, so stay tuned. Tignan nyo yung itsura ngayon dito sa Japan. Very gloomy ang weather. Parang feeling ko nga uulan eh. Ganon. Andito na tayo ngayon sa Karasuma Station. So ito yung station na malapit dun sa Nishiki Market. From there sa Omiya Station na kung saan andun yung hop-in is one stop lang. Okay? Via Hankyu Line na kung saan katabi lang din ng hotel natin yung mismong train line. Let's go. Let's exit na. Ito na ngayon tayo naglalakad-lakad at naaalala ko tong area na to. Ayan, may LV dyan. Meron dong Armani. Meron ditong Apple Store na kung saan nandito sa building na to. O, diba? Ngayon, dun tayo magpo-food trip. I mean, magbe-breakfast o magbe-brunch sa Nishiki Market. As far as I remember, dito ata tayo pinadaan mismo ng Google Maps dati. Dahil yung Nishiki Market, nasa likod po siya. Hindi siya along the highway. Speaking of, nadaanan natin yung Apple Store. Kung gusto nyo yung toast, meron dito mga nagbebenta ng toast, ng pasta. Tomorrow, bago tayo umalis dito sa mismong Japan, I mean mismong Kyoto, is pupunta na muna tayo ng Uji. Yung Uji yun yung matcha capital of the country nila. Yung matcha ang binibenta dito Kung kailan tayo nasa matcha area, saka natin pinapalagpas. Dito na tayo ngayon sa Nishiki Market. Ayan siya. So palatandaan, lagi kayong titingin sa taas dahil napakataas ng mismo sign na nag-i-indicate na Nishiki Market na siya. Okay, we're entering the place. Okay, ngayon, ito pong mismo Nishiki Market. Ito po ang tinatawag na Kyoto's Kitchen na kung saan located siya sa central Kyoto. O, diba? And yung mga makikita nyo dito, mix of meat, mix of seafood, ganyan, and sweets, na kung saan yung mga kadalasang makikita nyo dito na seafood is freshly caught na mga isda, ganun. Dahil naaalala nyo, doon sa previous vlog natin, is nagpunta tayo doon sa fishing village kasi malapit lang dito yon. I mean, yung mismo mga hulihan ng mga seafood. You know? Diba? Plus, take note, wag nyo akong gagayahin na nagpunta ako dito noon ng medyo paggabi na parang nakalimutan ko 6 o'clock ako nagpunta or 8 o'clock. Sarado na. Karamihan ng ganong oras, okay? Dito sa Japan, napansin ko, uso talaga yung merong roof na ganyan sa gitna ng mga bilihan. Nakakatuwa naman. Wait, tigan nyo, may octopus. 400 yan siya. Mamaya, kapag nabalikan natin, kumain tayo niyan. Kung mahili kayo sa doon na sashimi, ayan po, medyo pricey siya, 2,000 yen. Tingnan niya, parang doon sa Chokeiji Outer Market, doon sa Tokyo, nung kumain tayo. Egg. Per dami pagkain, nakaka-overwhelm. And humanap tayo ng magugustuhan nating food. Or mga pika-pika na lang yung kakainin natin, ganun. Grabe, puro seafood, octopus, 400 yen. Marinated fatty salmon, 400 yen. The sea urchin, di ba? Uy, grilled eel, 350 yen. Oh my God, naaalala ko, dito yon. Dito yung takoyaki na kung saan na kinain natin agad napakainit pa na nahihiya tayong iluwa. Kasi syempre, masarap naman siya. Kaya lang init lang talaga nung kinain ko. Tignan nyo to, mga noodles. If ever kung gusto nyo, ayan, 950 yan yung pinakamura dito. Ang gagawin ko, kumain muna tayo ng maayos na food. What I mean is rice bowl, ganon. Then, saka tayo mag-ikot dito at kumain ng mga parang nakastick na mga food. Ayun, natigan nyo naman tong side na to, Wow! Ang sarap po, oyster. 1,180 yen siya. Ang mahal, Yung price ng bowl dito, yung sea urchin dito, ay number 10, 5,800 yen. Tapos, salmon nila, 1,290 yen. Tapos, ayun yung grilled eel. Makikita nyo sa taas. Ang pinakamura, 850 yen na may kasamang egg omelette. Tapos, yung may bowl na may rice siguro yan sa ilalim ay 2,980 yen. Hindi lang puro seafood dito, meron din Kobe beef. Ayun, as you can see, yung Kobe beef nila nakakahalaga ng 3,500 yen. Yung Wagyu, 2,000 yen lang. Grabe yung grilled eel,
Magkano pa pinakamura ko nakikita? 2.5. Mamahal, grilled eel talaga gusto ko eh. Pero hindi ko pa sure kung ano yung pwede nating makain pa. Aside from puro matcha yung nakikita ko dito at mga tusok-tusok. Ang cute oh, strawberries! So 1,500 yen siya, yung price. Pwede kayo mamili kung dark chocolate, white chocolate, strawberry milk chocolate, o matcha chocolate. Ayun na nilalagyan. Mahaba itong ano na to, mahaba itong mismong Nishiki market na to. And na-research ko to before, ang haba nito 400 meters. So, manunuya kayo talaga sa super dami ng mga shops na pwede nyo pagpilian na kainan at bilihan ng mga stuff. Ito oh, tignan nyo naman. Ito yung isa sa pinakamura kong nakakitang eel ha. 1,000 yen lang siya. Oh, may 800 pala. Ito naman shrimp oh. Shrimp truffle mayonnaise, 1,000 yen. May mga nakapaskil dito na sign na no eat while walking. Okay? Tandaan niyo yun. Ilang beses ko na rin yun inuulit kasi dito sa Japan, bawal yun. Parang disrespectful yun. Sa side na to, medyo tumutumal na ang mga tao. Hindi na ganoon kadami. Madami dun sa likod. Dito. Ito, tiga yan. Napakadami tusok-tusok. 600 yen, 600 yen, 600 yen. Ah, puro 600 yen. 600 din lang yung ilo. Ang mura. Isa to sa pinakamura nakita ko. Okay, so bumalik tayo dito. Parang gusto kong bumili. And ang pinakamura lang bilhin natin, eel, salmon lang. Ito bilhin natin, eel and salmon. Parehas sa favorite natin, diba? Nakaupo na tayo and buti na lang, kaalis lang ng mga nakaupo dito. Ayan, ang bibili natin. Itong 2,580 yen na eel and salmon. First time natin makakatikim ng eel dito sa Japan. And parang first time din sa buong buhay natin, ganun. Ang init naman dito. Ah, order? Yeah, parang feeling ko walang water. So, ang mga option lang ay, ano yun, Asahi. Yung parang parang beer nila. Tapos sake. Tapos cola. So, wala tayong magagawa. Cola na lang ulit. Let's go. Ayan, buti na lang may ventilador sila dito. Thank you, Lord. Okay, so dumating na yung order natin. Papakita ko sa inyo. Ayan! Wow! Ang bango niya. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ito, makikita nyo, ito yung eel, ito yung salmon, ito yung wasabi, tapos ito, di ko gano'ng alam kung ano yan. So ngayon, tara, i-check na natin, tikman na natin. Di ko din sure kung merong rice sa ilalim kasi parang nakaangat yung mga laman. So baka nasa ilalim ng rice. Tapos ito naman yung miso soup. Ayan, sarap, Diyos ko Lord. Ang sarap. Ang sarap. Okay, ngayon, mag-picture na muna ako dito. Tapos kakainin ko, papakita ko sa inyo mamaya. Okay, so ngayon, tara na. Check na po natin. Unang tikim ng grilled eel ever. Ay, ang lambot niya. Ay, oh my God. Ay, may kanin sa ilalim. Wait. Paano? May tinik ba to? Baka matinik ako. Nadurog agad. Ang lambot kasi. Ito, tikman na po natin. Ito ang grilled eel. Wait. Ayan, pinakita ko sa inyo. Tikman natin. 1, 2, 3. Oh my God. Ang lambot. Ang sarap. Ang lambot. Ang sarap. Ang sarap niya. Kaya naman pala mahal to. Alam niyo kung ano kayo? Wait, may tinik. Kung ano kayo, kung yung tipong mahilig kayo sa taba ng isda. Alam niyo yung tiyan ng isda. Magugustuhan niyo to. Ganun yung parang texture niya. Wait, may tinik. As a person na hindi fan ng tinik, may tinik siya. Pero okay lang yun. Yung sa sarap naman. Kung sarap ang pag-uusapan, masarap siya. Sarap, worth it. Worth it ang babayaran ko dito. Pumunta kayo dito sa shop na to. Lambot. Parang kung kukumpara mo sa meat, parang pinakuluan ng ilang araw to. Sarap. Eh, maglagay tayo nito dito para may sausawan tayo. Ang sarap niya, kaya lang wala silang kutsara tinidor. Sarap niya, totoo. Ang sarap. Ang sarap ng salmon. Super. Alam niyo, favorite natin to. Ang laki pa ng cut. Wait, hindi ko makuha ng chopstick. Hindi ko tayo mapakita. Yan o. Okay, so tapos na tayong kumain doon and so far, nag-enjoy ako, nasarapan ako, walang regrets ang pagbili ko at ang pinaka-total price na binayaran ko is 3,256 yen. Ilalagay ko dito sa screen, pati yung conversion niya sa Philippine peso. And ang sarap niya, guys. Though hindi siya masarap, pero masarap siya. Pagka sinabi kong masarap, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo kung hindi ko masasarapan or kung hindi ko nasasarapan or nasarapan ko, ganyan, di ba? So, okay siya. Isasuggest ko siya inyo, i-recommend ko siya sa inyo. And hindi ganoon kadaming tao nung nagpunta ako.
Pero nagintay pa din ako na may umalis bago ako makaupo. And after ko, may na agad umupo dun sa upuan natin. And okay siya, worth it siya. Yung salmon nila, yung katabi ko, tinatanong ko saan daw galing kasi less fatty daw. May mga ganyan sinasabi na pinupura, pinagkukumpara daw kasi kung saan daw nakukuha yung pinaka-salmon, sinabing ganon, is galing daw Norway. O, galing Norway yung kanila, so hindi galing Japan. Yung kinain natin sashimi kanina. Pero yung grilled eel, masarap siya. Kaya lang, be careful kasi may mga maliliit na tinik, okay? Akala ko nga matitinik pa ako kanina kasi di naman talaga tayo maanong person, tawag doon? Maisda na may tinik, di ba? Tayo umalis dito is i-check muna natin yung octopus gusto kong bumili. Mas dumami yung tao ngayon kumpara kanina. Tignan nyo, ang dami, oh. Tapos dito, ang dami. Ayan, nakita na natin si ate. Ito, bumili tayo ng isa. One, this? Yeah. Okay. Okay, so kainin na natin siya. At ang sinabi sa akin ni ate is isang kainan daw. Isang kainan daw ito isusubong ganun. Hindi daw yung nguya-nguya na onting ganun. Okay, so tikman na natin. Kaawa ka naman, baby octopus. Pero kasi street food ka dito, so I need to try para malaman din nila. Ang sarap! Ang tabi! Nyaya pa yung big ko. Malambot siya. Malambot siya na mayroong itlog ng pugo sa loob. Grabe. May itlog ng pugo. Tapos, basta masarap. Parang pusit lang sa atin pero mas manipis yung pagkagat. Ganun. Worth it siyang itry. Itry nyo yan dito sa Nishiki Market. Masarap. Kaya lang parang mahal ng 400 yen nun. Pero okay lang. Octopus naman yun eh. Ayan, narating na natin ang dulo ng Nishiki Market. At ito, Teramachi na tong area na to. Ito, hindi na kadalasan food ang makikita nyo dito. Makakita na rin kayo dito ng mga bilihan ng mga iba't ibang stuff. Bilihan ng sapatos, bilihan ng mga figurine, bilihan ng mga kung ano-ano mga Japan stuff, bilihan ng mga matcha. Halo-halo, meron ding mga kainan, ganyan. At ang daming tao. Like literally. Lako dito tayo naghahanap ng kainan before. And, di ba, doon sa mismong Osaka. Tapos, doon sa mismong Kyoto. Kapag ka nag-check tayo, parang kadalasan nagsasara ng mga 10 o'clock. Dito na nagpunta ako. Like before 10 pa yun, pero sarado na. Kaya, again, tulad ng sinasabi ko, pumunta po kayo dito ng mas maaga. Ito yung pinaka-ano ng Teramachi, mga shops. Ngayon po, papunta naman tayo ngayon ng Pontocho. Okay, yung Pontocho is meron dyang area na kung saan parang makikita niyo yung riverside. Ganon. Ito yun sa mga pinupuntahan dito sa Kyoto. Pagka if ever, kung gusto niyo magmuni-muni, ganyan, which is yun yung gagawin natin doon. Sana may cafe doon habang nakaupo tayo. Nagmamatcha, ganyan. Alala ko to, dito ako bumili ng chicken thai. Grabe, good old days. Tignan nyo, dito din matatagpuan ng bilihan ng 10 yen. Cheesecake. Joke lang. Bread lang yun na may cheese. Hindi yan cheesecake. Lalakad na lang tayo ng padiretso. Oh my God, may matcha dito. Oh. May matcha, oh. Dito na nga tayo bumili. So ano to, most of our items are available for takeaway. O sige, magaganyan tayo. Sige, ito na eh. Matcha-matchahan na to. Dito na tayo. Tignan niya. Ito yung menu nila. May matcha ice cream something. Tiramisu ice cream. Tapos, ayan. Tapos may drink. Parang gusto ko mag-drink muna tayo. Ayan. Yan lang. I mean, walang yung parang may toppings. Ganun. Foam matcha latte or foam matcha smoothie. Mas gusto ko to. Foam matcha latte. Okay. Cold order. Ayan. Tapos payment. Dahil paubos na ang ating cash, mag-GG cash. Okay, so dito, 660 yen. May consumption tax. Okay. Yay! Ba't na tayo nag-withdraw? 660 yen siya. Pwede kayo mamili kung hot or cold. Pero syempre tayo, as a person na ayaw ng hot, sa cold tayo. Ayan, tignan nyo. Gcash ang ginamit ko, pumasok na sa akin. Ang kumalta sa Gcash ko is 252.10 pesos. First matcha sa Kyoto. Cheers! Okay, tikman na natin. Ay, ang tamis! Ang sarap! Masarap! Yung pagka-matcha niya, hindi yung mapait na matcha, pero ramdam mo yung matcha niya na medyo matamis. Close siya sa lasa ng SB. Ang sarap! Good. Kaya ang bilis niya maubos. Ang liit lang ng size. Pero masarap siya. Again, this is 660 yen. Ba natin yung foam.
Tamis ha. Yung medyo mapait. Which is matcha nga yun. Naghahalo yung tamis pait. Sa mga tao dyan, pati sa mga kaibigan ko nung high school, nung college, sinasabi nyo lasang damo to. Hindi to lasang damo. Kasi share ko lang, fun fact. Meron ako mga kaibigan na kapag sinasabi ko, tara, mag-drink tayo, ganyan. At sasabihin, ano order mo? Matcha. Ano ba yan? Lasang damo? Gaganunin ako. Naniniwala ba kayo lasang damo ang matcha? Wait, ito. Kung mahilig kayo sa matcha, mag-comment kayo sa video na to ng Team Matcha. Kung hindi naman, kung coffee naman ang hilig nyo, mag-comment kayo ng Team Coffee. Okay? Pero ako kasi, alam niyo yan. Kung OG viewer kayo, kahit ano ang meron sa menu, matcha ang ordering ko. Kung hindi matcha, strawberry milk. Kung di strawberry milk, milk tea. Di ba? Okay, so tapos na ako uminom ng matcha and so far, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Yung binili ko dito, may halo siyang tamis at pait. Okay? So if ever kung purely tamis lang ang gusto yung matcha, this place is not for you. Pero kung mix of both, pwede. Ito yung mismo location niya. And ang pangalan niya ito, Matcha Cafe. Dito sa area ng Nishiki Market. Nakakatawa, no? Ang chill lang ng vlog na to. I'm so happy. At the same time, madami tayong nagagawa. Dito tayo sa side na to. Alam niyo, meron akong ikikwento sa inyo. Ito, para po sa mga kumakain, pasintabi dyan. Pasintabi sa mga kumakain pa lang. Pero nung nandun ako sa Nishiki Market, meron ako nadaan ng mga Pilipino. Mga Pilipino ako. Tapos sinabing ganon, yung mga ibang, ano kasi doon, bilog-bilog. Like parang caviar yung itsura niya, pero hindi caviar. Parang pearl sa milk tea, pero hindi ganon. Hindi ko alam kung ano. Tapos sinabing ganon, parang poop ni Chu, yung aso nila, sinabing ganon. So, natawa ako. Tapos, nalaman nila na Pinoy ako kasi natawa ako. Sabi nga nun, ay, may nakakaintindi, may Pilipino. Wala, share ko lang sa inyo. Konting fun fact lang. Kaya ako din minsan kapag kunyari, naglalakad-lakad na ganyan, yung intrusive thoughts ko, ayoko na nanalo. Kasi kung ano-ano din sinasabi ko, di ba? Kapag ka nagwa-vlog, as much as possible, kung ano lang yung parang okay dapat sabihin, yun lang sinasabi ko. Kasi kung hindi, guys, sa super daldal ko talagang tao, alam yan ang mga kaibigan ko na mga nakakasama ko. Baka yung vlog, umabot ng 1 hour and 30 minutes kung lahat ng gusto kong sabihin sa inyo, isasabihin ko. Ganun. Ganda naman ito. Tignan nyo, ang plain lang niya, ang simple lang, pero gandang-ganda na ako. Ganda ng vibe dito sa side and shop na to. Para ako nasa Europe. Wow! Europe! Grabe ba ako? Meron ako mga kasama dito sa likod na ano lang siya. Tawag doon, nakikita lang na humihinto ako tapos nag-vlog ako. Ang ginawa, humihinto din sila para picturean yung pinipicturean ko. Eh, tingnan nyo naman yung pinipicturean ko. Ito lang, parang iskinita lang. Like, kapag humihinto ako, hihinto sila, titignan nila, may picture nila. Sorry, kuya ate, ano lang to, iskinita lang. Natuwa lang ako, ganun lang. Ayun na, finally, andito na tayo ngayon sa area na to. Ito, andito na ngayon tayo sa Kamo River. Bumaba tayo kasi hindi tayo nakababa dito before. Tingnan nyo, diba? Dito, merong river. Tapos dito naman sa side na to, merong water stream na live. Pag pinagsama, ano ang ibig sabihin nun? Live stream! Ang corny. Ang corny. Ang corny. Nakaupo sila dyan. Tara, umupo din tayo. Mag-moment din tayo dito. Sulitin natin. O, diba? Ang okay tignan sa video. Pero sa personal, mga nakakakita sa akin dito, iniisip, ano ba ginagawa ng taong yun? Ba't umiikot, diba? Since andito tayo at nakaupo, hindi natin papalagpasin ito at bibigyan ko kayo ng fun facts about this Kamo River. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo, itong Kamo River na to, napaka-serene, napaka-simple lang, napaka-relaxing tignan. Pero alam nyo ba, nang ibig sabihin ng Kamo ay duck. Oh, Kamo, Japanese yun ng duck. Okay? So, papakita ko sa inyo kung bakit. Ayan po. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. But ayan. May duck. Ayun na. May duck doon. Tapos doon sa area na yun may mga duck din. Pero ayaw nilang lumapit dito. Kumbaga, this area, kaya siya tinawag na Kamo River nga. Kasi nga, frequently nakikita dito yung mga ducks. And so far, dito sa harapan ko, may 2 duck lang. Ganda doon, no? Diba? May mga umaagos sa tubig. Ayun yung duck. Nakita nyo?
Behind me, dyan sa area dyan, andyan yung Pontocho Alley. Okay? Yung Pontocho Alley, ito. Kaya yung mga building na yan, sa kabila niyan, doon, meron dong isang lakaran na kung saan, ang ibig sabihin kasi nung mga, yung mga nandun sa Pontocho district na yun, o Pontocho Alley na yun, is puro mga wooden tea houses, wooden restaurants, wooden bars. So, puro wooden. Later, papakita ko sa inyo bago tayo umalis dito. Ngayon, let's go dito sa Pontocho Doris Street. So, ito yun. Ito yung itsura nyo. Kapag ka sa internet, pwede nyo i-search to as Pontocho Alley. And, ito, meron dito mismo nakasulat. Ayan, nababasa nyo ba to? Nakalagay dito, combining elegance with excitement. Pontocho Doris Street extend for about 5 meters from south of Sanho Doris Street down to Shiho Doris Street and has become Kyoto's preeminent cultural and pleasure district. Hala, nabasa ko na siya. After ilang punta dito sa Japan, finally na-master ko na basahin to. Prank ulit. Na-prank ko kayo. Andito sa baba yung English translation. Kala niya nabasa ko yan, no? Okay, alam ko naman yung iba sa inyo. Alam na hindi ako magbasa niya. Hindi ako magbasa. O, diba? Puro mga wooden tong mga bar. Tulad to, restaurant. Tempura pub to. Oh. Uy, ito na naman, grilled eel na naman. Gusto ko lang magpunta dito para mag-moment. Ito yun eh. Ganito yung tipong parang Japan vibe. Ayan oh. Diba? Underrated to. Tignan niyo itsura ng mga papasukan sa mga restaurants. So, ang ganda. My God. Sabi, ang ganda dito. Pwede kayo mag-photoshoot dito. If ever, kung meron kayong time, agahan niyo magpunta dito. Then, mag-picture-picture kayo. Ganon. It's giving Japanese vibe. Tingnan yung mga restaurant, ang ganda, oh. Diba? Okay, so sarado pa siya. Pinuntahan lang talaga natin. Yung iba, hindi pa bukas. Yung iba, bukas, pero walang tao. Ganon. So, if ever, kung gusto niyo magpunta dito, pwede kayo magpunta dito. Pontocho Alley. Dito na tayo ngayon sa Karasu, Mananajo area. So, if ever, if tatanungin niyo kung paano magpunta dito from there sa previous clip na nakita niyo doon sa Pontocho Alley, isumakay po tayo ng bus number 5 going here. Okay? So, medyo few stops lang siya. So, ilalagay ko na lang dito sa screen, if ever, kung saan sasakay at kung ilang stops, ganyan. And dito, meron ditong temple. At ngayon, puntahan natin since ito naman na siya. And after nito, pupunta na tayo ng Kyoto Tower. Alam niyo, mahilig tayo sa tower, di ba? So, dito tayo ibinaba sa station na to, sa bus stop na to. At ngayon, nasa harapan natin ang mismong temple na kung saan ang pangalan po niyan ay Higashi Honganji Temple. Okay, naharangan ng bus. O, di ba? Buti na lang, meron tayong dalang payong. Ito talagang payong, must have talaga to at talagang travel essential talaga to kapag kunyari kayo ay magpupunta kung saan-saan. O, edi hindi tayo bumili ng transparent pa na payong. Kasi, dati, naalala ko, nung unang punta dito, is, tawag na, hindi ko in-expect na umulan, pero umulan. So, bumili ko ng transparent na payong sa Lawson, ganyan. Which is, okay din naman siya for experience. Pero kayo guys, if ever, kung gusto niyo makatipid, is, magdala po kayo ng payong. O, diba? And, diba, ayun yung temple na pupuntahan natin. Tignan nyo itong nasa harapan. Ayun na po, ang Kyoto Tower! Ayun ang Kyoto Tower, pero next yan. Mamaya yan. Okay, let's go. Let's lakad-lakad. Tingnan nyo, ah. Grabe, tag-ulan. Alam nyo ba, gusto ko lang i-share sa inyo, ngayon po ay November 16. Sa Pilipinas, magkakaroon ng bagyo November 17. Ang flight ko November 18. So, yun ang iniisip ko, baka mamaya makancel yung flight. So, hindi ko pa alam. Kasi kasali ako sa sumali ako dun sa Facebook group na Japan Dummies for PH. So, if ever, kung gusto niyo makaalam ng mga Japan news, Japan tips, Japan hacks, sumali kayo dyan. And may mga nakikita ko dong mga anonymous post na na-cancel daw yung flight nila. So, sana hindi po makancel yung atin. Pero 17 kasi na flight. I mean, mga flights for November 17 yung na-cancel tayo, November 18. I'm not sure. Wow! Ang luwang pala nito. Grabe! Oh, ang luwang. Okay, so i-share ko lang sa inyo. Ayan, nabasa ko na to sa internet. Siyempre, nag-research tayo bago magpunta dito. Itong Higashi Honganji, ang official name niya is Shinshu Honbyo. Tapos, ang ibig sabihin ng Shinshu Honbyo is Head Temple of True Pure Land Sect. So, yun po ang ibig sabihin nito. O, diba, hirap na hirap ako. Kasi isa lang kamay natin. Tapos, yung area na to na-established to noong 1602. Ganyan katagal. Ngayon, maglakad tayo. Puntahan natin yung malalaking side na yun. Ay, mag-picture-picture lang ako. Wait. Okay, sa mga naguhubad sila ng sapatos, so ibig sabihin bawal yung sapatos sa loob. Tingnan nyo yung nakalagay. Please remove your shoes before entering the hall. Entrance is free. Let's go inside. Tingnan yung shoes, hawak-hawak lang.
Dito naman tayo sa isang hall. Let's go. In-translate kayo nakalagay, a ceremony is currently being held, please pray calmly. Hindi na rin ako pumasok. And again, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, free of charge po ang pagpasok dito. I mean, free entry, ganun. Tapos na tayo dito ngayon sa mismong temple. At ngayon, magpunta na tayo doon sa Kyoto Tower. Nakikita niyo to. Ito lang mismo yung Kyoto Tower. Katabi lang niya. Let's go! Ang ganda ng mga puno dito sa labas ng temple, oh. Color red na yung mga leaves. Sinabi ko sa mga friends ko na content creators na yung sitwasyon, di ba nga nagka-cancel nga ng mga flights sa Japan. Tignan nyo kung ano yung inana sa akin in-advise. Ito, tignan nyo. Sinend sa akin nila the Sensons. Ayan. Lika na. Lika na rito. Lika na. Aish. Nasa ano sila? Nasa Tokyo sila ngayon. So sinabi nilang ganon. Magpunta daw ako dun sa Tokyo ngayon. And yung isa naming friend na si Miko around the world, andun din ngayon sa Tokyo. I mean, pupunta sa Tokyo next week. So, hindi pwede. The Sensons, kung nanonood kayo ng vlog, pasensya na. Hindi kaya ng schedule. Meron pa tayong next na pupuntahan. Let's go! Andito na ngayon tayo sa building ng Kyoto Tower. Tingnan nyo, as you can see, nakalagay dito, observation deck, open ng 10 o'clock, then nagko-close sila ng 9 o'clock. Bukas pa. Saan bang floor to? Ayan yung gate ng tower, 11th floor. Pumunta na muna tayo doon. Kasi ano, tignan nyo, 131 meters. Yung observation deck naman, 100 meters. Dito sa mismong Kyoto Tower exploration na to, hindi ako nakapag-book ng ticket online. So ngayon ang gagawin natin, titignan natin kung magkano yung walk-in at kung magkaano yung clock price. Kukumparahin natin. Ayan, as you can see, yung adults, 900 yen. Check natin sa Klook. 900 yen yung walk-in, 342.54 pesos siya. Yan yung conversion. Tapos, sa Klook, ang presyo niya, 339 pesos. Tapos, ayan, kapag ginamit niyo yung Klook code, kung Paul Ivan Klook, magkakaroon kayo na extra 5% off discount, meron kayong 328.8 pesos na lang na babayaran. Okay, so mas mura po sa Klook. And at least, binakita ko sa inyo yung comparison, di ba? For transparency purposes. Ayan, confirming na. Wait natin. O, di ba? Ganun lang kadali. Okay na. Tinanong ko na sa staff kung ano yun nandito sa clock. Yun na rin yung mismong ticket. So, magpunta daw sa 11th floor. Ayan. Observation deck. Wow. Ito na yung itsura. Cool. First time natin dito. Ayan, nakalagay din yung mga kung ano-ano yung makikita. Dito, Kyoto Aquarium, Nishio Goku Sports Center. Tignan nyo, from here, makikita nyo na doon may mga autumn leaves. Naka-indicate din dito na dito sa side na to yung Osaka area. Tapos ayun yung Osaka Castle, 45.2 kilometers. Ito naman, Fushimi Inari Taisha Shrine. Napuntahan natin yung nakaraan. Kung titignan nyo dito sa mismong Kyoto Tower, yung itsura ng bundok, yung mga leaves, tignan nyo, color green pa halos yung karamihan. Hindi pa pala ganito yung peak na autumn dito sa Kyoto. And date check ngayon po ay November 16. Ayan. Pero doon sa side na yan, meron ng mga yellow. Dito, merong yellow na may red na. So yun, siguro I think kung gusto niyo makakita ng autumn, mga last week ng November dito sa Kyoto area. Ewan ko baka mamaya next year mas maaga or late or ganyan because of climate change. We don't know. So kapag ka naman kasi mga autumn na ganyan, may namang forecast kayo makikita sa social media. Like a month before or 2 months before, makikita nyo yung mismong forecast ng snow, forecast ng autumn. Alam nyo ba, gusto kong i-share sa inyo na itong Kyoto Tower, ayan, as you can see, ito yung mismong itsura niya. Ayan yung baba, tapos ito yung taas. Kumpara doon sa Fukuoka Tower, sa Osaka Tower, at sa Tokyo Tower, iba-iba sila ng design. Pero itong mismong design dito sa Kyoto ay parang ang inspiration para magawa itong mismong design na to is ang traditional Japanese candle. Gusto nyo din mag-claw machine, pwede nyo gawin yan. 100 yen bawat isang laro. Though ako ayoko na magganyan. Tapos ito naman, medal. If ever kung gusto nyo 800 yen naman yan, ganyan yung itsura. Diba? Tapos, dito naman, ganun din. Ganyan naman siya. 700 yen. Mas mura. Dito naman, ganun din. Ay, meron dito, stampan. Mag-stamp nga tayo. Dito ba inilalagay yung Wait. Ayan. Diyan. Tapos, ganun. Ching! Ching, 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 ching. Ala, wala nang tinta. Alang tinta. Sa prank, walang tinta, guys. Ayan, may photo card sila dito for free if ever kung gusto nyo. Ayan, let's go. Thank you. Okay. Smile please. 3, 2, 1, ching.
Okay, thank you so much. Ayan, meron tayong QR code. Tignan nyo, kasama na ito dun sa binayaran natin. May free na photo card. Cute! Black and white. Pag nagpunta kayo dito, huwag niyong kalilimutang magpa-picture at the same time, i-claim to. Sayang. Libre eh. I mean, kasama sa binayaran. Okay, and that's it. Napakadami na nating napuntahan sa vlog na to. Nakapunta na tayo sa Nishiki Market, nakapunta na tayo sa Kamo River, nakapunta na tayo sa Pontocho Alley, nakapunta na tayo sa isang temple, at nakapunta din tayo dito sa Kyoto Tower, okay? So if ever, kung nagustuhan niyo po yung vlog na to, feel free to like this video, and if ever din, kung meron kayong gustong i-comment niyo lang dyan sa ibaba, at kung meron kayong gustong i-tanong sa akin, kung meron kayong gustong sabihin sa akin privately, feel free na itanong siya sa akin sa ating Instagram account, and of course, sa Facebook page, para mas active ako sa Instagram, okay? And again, thank you guys so much. Meron pa mga susunod na vlog patungkol dito sa Japan, at madami pa tayo mga Japan travel series na magaganap, okay? Again, this is Ivan Guzman. So, yun lang. Thanks!